What's up guys, Adrian here and I'm back with another AutoCAD video tutorial. So in this video, gagawa tayo ng basic electrical symbol as you can see dito sa ating screen, okay? So, gagamitin natin tong symbol na to for us to create electrical drawings para sa ating electrical plant. And yung symbols na to is my drawing. So, pwede nyo to gamitin sa mga electrical plant if ever man na wala kayong sample or gusto nyo na mag-practice no, paggawa ng electrical plan. So, pwede nyo tong gamitin tong symbol na nasa screen. So, tuturo ko sa inyo kung paano to gawain from scratch, okay? So, let's proceed. Okay, so let's proceed with the switches. So for the switches, as you can see, text lang yung symbol niya. So by that, I use the command text or letter T. Yan. So, click natin to. And the first thing na ginagawa ko is tinatype ko yung capital S, which means yung switch and then yung mga small letters. So, gagahin lang natin yung text dito sa 3-gang switch, no? So, ginagawa ko dito is, I select the small or lower case na text. And after that, ibahin natin yung font size nito. Depende sa kung saan siya mag-fit. Ayan. So, ayan. For example, lumiit siya. Ayan. Pwede na natin tong gamitin for the symbol ng 3-gang switch. So, kapag gagawa ka naman ng other switches, pwede na lang natin to i-copy and i-revise na lang natin yung mga content ng ating switches for a while. So, copy. So, magka-copy lang tayo. Ayan. So, by that, let's proceed sa mga other switches. So, makikita nyo dito sa single pole, isa lang yung text niya dito, no? Yung lowercase. And then sa tugang is dalawa lang. So, ibahin natin to, no? So, for the single pole, tanggalin natin tong dalawang text. And for the tugang, papalitan natin to or tatanggalin natin yung isang letter. So, yan. Meron na tayo nung ating switches, no? So, meron pa tayong isang switch na gagawin, which is yung 3-way switch. So, by that, ginagawa ko dito is, I revise the text, no? And papalitan natin siya ng 3W. So, 3, then capital W. So, ayan. Meron na tayo ng mga switches, no? Ayan. So, susunod naman natin gagawin dito is yung mga outlet. For the outlet, as you can see, puro siya may circles, no? Lahat sa kanila may mga circles. So, by that, gagawa muna ako ng C for circle, no? So, C for circle. So, ginagawa ko dito, gawa muna ako ng circle. So, depende sa kung anong size. Ayan. And after that, gagawa tayo ng ating line na horizontal, no? So, bakit ko muna ginawang ganito lang yung circle? Kasi, pwede natin itong scale. So, pwede natin itong paliitin para kapag halimbawa ginagawa na natin yung ating electrical plan is mag-fit siya doon sa ating plan mismo and magiging swak yung measurement o yung liit ng ating symbol. So, for the line, ayan. So, ginagawa ko dito, nagawa muna ako ng mirror line natin. Ayan, mirror line lang siya. And after that, another line ulit. Pero this time, hindi siya sa center. Instead, dito siya sa labas mag-start. Tansyahin nyo na lang kung saan nyo siya ilalagay. Ayan. So, meron na tayo nung ating line dito. And after that, mag-mirror tayo. So, MI. So, gumawa ko dito kanina ng mirror line. So, ito ang gagamitin natin source para makapag-mirror tayo sa ating line. So, susunod naman natin gagawin dito is tatanggalin natin tong mirror line. And then, last thing to do is titrim natin tong sobra.
Ayan. So, meron na tayo yung ating receptacle, no? Ayan. Meron na tayo ng symbol niya. So, gawin na natin siguro yung waterproof outlet, refrigerator, and then yung washing machine outlet. So, copy lang. Yan. So, meron na tayo ng mga outlets. So, ginagawa ko dito is maglalagay na lang ako ng text para dito sa mga other outlet. So, pwede natin ito i-copy or yung isa na lang. So, for a while, magka-copy lang ako ng mga texts. Yan. So, ayan. Meron na tayo ng ating mga text. So, susunod naman natin gagawin dito is i-revise natin yung ating mga text, no? So, mag-start muna tayo sa waterproof. So, WP lang naman. So, ibahin natin yung content nito. So, medyo maliit ata, I guess. So, adjust natin to. Or, ibahin natin yung sukat nito, yung font. Ayan. So, after that, meron na tayo ng ating waterproof. So, next naman is, gumawa na lang tayo ng other outlet sila. So, for a while, i-copy ko lang to. Since, swak naman yung measure or yung font size niya, pwede na lang natin tong gamitin or i-copy na lang para hindi na tayo paulit-ulit mag-iiba nung font size. Okay? So, susunod naman natin gagawin dito is yung refrigerator outlet. So, for the refrigerator outlet, REF lang naman. Ayan, meron na tayo ng refrigerator outlet. So, for the last one is yung washing machine outlet. So, WM, ibay lang natin yung font niya or yung text niya mismo. So, WM. So, for the last one is yung air condition unit outlet. For ECU, ginagamit natin is yung same text, no? So, ACU. And after that, gagawa tayo ng triangle sa loob. So, for that, I'm going to use the command POL or polygon. So, tatanungin tayo kung ilang sides. So, triangle ang gagawin natin. So, therefore, 3 sides. Tatanungin tayo ng center. For the center, tatanungin tayo kung inscribe or circumscribe. In this case, sa loob yung polygon na gagawin natin. So, inscribe. And after that, i-drag natin siya sa kanyang radius. Ayan. So, kapag dinrag nyo na siya sa radius, as you can see, nabuo yung ating triangle dito. At tatanggalin natin yung mga lines na ginawa natin kanina. So, mapapansin nyo dito na shaded siya or naka-hatch. So, magagamit tayo ng command na hatch. So, by that, yung command natin dito is yung H. And after that, mag-hatch tayo dito sa loob. And finally, meron na tayo ng mga outlets. So, ito na yung mga outlets na ginawa natin dito, no? So, ang susunod naman natin gagawin is yung mga lights. So, as you can see, meron tayong different types of lights, no? So, since meron na tayo ng circle, pwede naman natin sigurong i-copy na lang to. Gawin tayo ng command na CO or copy. I-copy na lang natin yung mga circle since same lang din naman siguro sila ng measurement. For a while, again, copy.
Ayan, meron na tayo ng ating lights, no? So, by that, magagawa tayo ng mga other light. So, by that, meron siyang circle dito sa loob. So, therefore, mag-offset na lang tayo. So, sa offset, tansyahin nyo na lang kung ano yung size niya. Okay? So since same lang din naman na meron silang inner circle sa loob, copy na lang natin yung ating circle dito. So, I use the command CO, no, or copy para makopy natin yung circle sa loob. And after that, mapapansin nyo na sa wall light is meron siyang parang line sa taas. And meron siyang vertical sa gitna niya. So, gagawa tayo ng line. So, by that, ang line ko dito is sa center. So, bakit ko sinabing center? Kasi, yung radius ng circle is same lang din sa haba ng line. So, therefore, pwede natin tong gamitin na guide para gumawa ng ating wall lamp. And after that, i-move natin siya. Or I guess hindi siya pantay. So, ulitin natin. L for line. So, dapat pantay ito. Naka siya? Naka-horizontal dapat siya. So, susunod naman natin dito ang gagawin is, i-move natin siya upward para magkaroon tayo ng parang horizontal line sa taas. So, tansyahin nyo na lang, and after that, gagawa tayo ng line dito sa midpoint ng ating ginawang line kanina. And finally, meron na tayo ng ating wall lamp. So, susunod naman natin gagawin dito is yung surface mounted light. So, for the surface mounted light, ginagawa ko dito is I use the command L for line. So, ginagawa ko dito is gumagawa ko nung kalahati ng line. Ayan, for example. And after that, ginagawa ko is I use the command AR. So, polar, and then gitna. Then, i-buy natin items. Gagawin natin 4. Yan. So, after that, i-rotate ko ito ng 45 degrees. So, I'm going to use the command RO. So, click nyo itong gitna. And then, type nyo is 45. Then, next na gagawin natin is i-explode natin to. Kasi since siya ay naka-array, automatic siyang magiging block. So, X for explode. And then, susunod naman natin gagawin dito is yung trimming. So, for the trim, putulin nyo lang yung mga sobra sa loob. And after nyo maputol yung mga sobra dito sa loob ng ating line, is mapo-form na natin yung symbol for the surface mounted light. So, ayan, meron na tayo ng surface mounted light. So, ang susunod naman natin gagawin is yung fluorescent light. So for that, as you can see, rectangle lang siya and then circle. So, by that, I'm going to use the command REC or rectangle. So, tansyahin nyo na lang, yung haba ng ating rectangle. And after that, gagawa tayo ng circle sa loob. So, for the circle, tansyahin nyo na lang din kasi wala namang standard size niyan sa pag-drawing. So, kapag naman ilalagay nyo siya sa floor plan is mag-scale naman kayo para mag-fit siya doon sa ating electrical plan. So, as you can see, meron na tayo ng ating fluorescent light. So, for the light, tapos na tayo. So, dito na lang tayo sa
last 5 drawings. So, by that, let's proceed muna dito sa service entrance. So, for the service entrance, as you can see, meron siyang triangle, tatlong line, and then merong gitnang line. So, by that, gagawin natin siya with the help of line commands. For the line, L. So, let's proceed. So, ginagawa ko, I start with a horizontal line. And after that, tatansyahin nyo na lang yung offsets niya. Siguro, pwede natin gamitin is 2.5. And after that, gagawa ko ng line. So, for the line, is yung gitna nila. Yeah. So, for the next one is yung kanilang yung tinatawag nating diagonal lines. So, for that, gagawa ko ng diagonal lines dito para makapag-form tayo ng ating triangle. Yeah. So, by that, patanggalin natin itong sobra na line. And then, mag-offset tayo dito sa gitna na line. Tansyahin nyo na lang din kung ano yung sukat nila. Then, after that, ititrim natin itong mga sobra. So, I'm going to use the command trim to trim the unnecessary lines dito sa ating drawings, no? So, after natin itong palitan, or i-trim rather, papalitan natin yung line weight nitong ating gitna na to. So, let's go on properties dito sa taas. And then, select natin yung other. So, magse-select tayo nung tinatawag nating phantom line. So, load. So, dito, I use yung phantom ito. And then, okay. And then, okay. Then, gawin natin is select natin tong nasa gitna na line. Iibahin natin yung line weight nito. Or yung line type nito rather. So, phantom. So, pag sinelect natin yung phantom, ganito lang di itsura. Pero, paliliitan natin yung kanyang scale para makita natin yung ating phantom line. So, MO for the properties. And then, let's proceed dito sa line type scale. So, pwede natin gawin is i-select natin yung line. Then, ibahin natin yung line type scale. So, pwede natin paliitin 0.25. Masyadong maliit pa siguro. 0.05. Hindi pa rin kita. 0.1. So, yan. Medyo maliit pala, sorry. So, balik tayo ng 0.5. Ayan. So, meron na tayo ng ating phantom line. And then, meron na tayo ng ating service entrance na symbol. So, susunod naman natin gagawin dito is yung electrical panel board. So, for that, gawa lang tayo ng rectangle, no? Yan. So, for the rectangle, tansyahin nyo na lang yung size niya. Yan. After that, diagonal line. So, hanapin natin yung corner to corner nila. Then, after that, gamitin natin yung command hatch. So, for the electrical plan nitong, or symbol nitong ating panel board, is dapat isa lang yung part na naka-hatch siya. Okay? So, kapag kinlik ko to, meron na tayo ng ating electrical panel board na symbol. So, susunod naman natin gagawin dito
is yung tinatawag na home run circuit number. So for that, makikita nyo na meron tayong polygon na triangle and then may circle. So by that, kunin na lang natin yung circle dito. So ito yung circle. Ayan. And after that, we use the command polygon. So for the polygon, tatlong sides pa rin. So enter, center, and in this one naman, circumscribe naman siya kasi nasa labas siya nung circle. So by that, i-touch nyo siya doon mula center hanggang sa kanyang sa labas nitong ating circle. And after that, pwede natin siya i-rotate. And then, center natin is yung circle. Yan. And after that, I can use the command A for arc. And then, text. So, for the text, kahit ikapa na lang natin to, walang problema. As long as magagawa natin yung symbol, yun yung important dito sa paggawa ng ating electrical symbols. Okay? So, igawin natin to number 1. So, adjust lang natin. And then, maglalagay tayo ng hatch dito sa loob ng ating triangle na outside ng circle. Yan. Meron na tayo ng ating home run conduit symbol, no? So, dalawa na lang gagawin natin, which is yung kilowatt hour meter and then yung circuit breaker. So, for the kilowatt hour meter, copy na lang natin yung circle, since same lang naman sila. For that, I can use the commands CO or copy. So, dito tayo maggagawa ng KHM symbol. So, copy na lang natin dito. So, CO. Then, lagay natin sa loob ng circle. And after that, ibahin natin yung content nitong text. So, gagawin natin tong KHM, kilowatt hour meter. Yan, meron na tayo ng ating KHM. And finally, gagawin na lang natin is yung circuit breaker symbol. So, for the circuit breaker symbol, tatlong command yung gagawin natin dito sa pag-drawing, which is yung line, circle, and then arc. So, let's proceed. For the L, pwede tayong magtansya na lang. And then, susunod naman natin gagawin is another line ulit, no? So, yan, meron tayo ng ating line. So, ginawa ko, gumawa muna ako ng isang maliit na line and then, tatlong copy siya. Yan. And after that, move ko dito. So, usad ko siya dito sa endpoint ng line. Ayan. So, after that, tanggalin ko tong nasa gitna. Dahil ito yung parang gagawa tayo ng ating arc. So, susunod naman dito is circle. So, for the circle, tansyahin nyo na lang din. Kasi, magsiscaling naman tayo dito. Pwede naman natin itong paliitin or lakihan. So, copy na lang to. Yan, copy. And then, arc. So, for the nawala. So, I guess napindot ko ata yung enter na hindi ko nakiklik. So, be careful lang sa pag-execute ng command. Ayan. So, meron na tayo ng circle sa dalawa. And then, gagamit tayo ng command na arc or A. Ayan. So, dito tayo gumawa. And dito.
Ayan. Hindi nagtugma. Kasi, naglo-loading siya. Dapat mag-connect siya doon sa endpoint. Ayan. So, pinakauli naman na command na gagawin natin dito is yung trim. Kasi tatanggalin natin yung mga sobrang line dito. So, tr. Ayan, trim natin yung nasa loob. And, yeah, there you have it. Ito na yung ating circuit breaker, no, na symbol. And then, finally, nagawa na natin yung mga basic electrical symbols with the help of the basic commands na ginamit natin. Okay? So, thank you so much guys for watching this video, and I hope na natutunan nyo yung paggawa ng mga electrical symbols, and I hope that I'll see you in the next video.